Matakot daw sa kasaysayan dahil walang lihim ang hindi na bubunyag. Gaano man katagal saan man itago. Maaring lumipas ang maraming taon, maaring magbago ang mga mukha, ang mga lugar, ang mga pangalan. Pero ang katotohanan ay laging umaahon mula sa ilalim ng burak ng nakaraan. Darating at darating din ng sandali nang ang iyong pinakatinatagong lihim ay kakalampag sa pintuan sa oras na hindi mo inaasahan o sa araw na hindi mo nabuhay na maaabutan at sa hindi mo naisip na hugis o pamamaraan. Sapagkat ang lihim, gaano man ito kaingat na ikubli, ay parang usok. Pilit na nanunuot sa mga siwang, umaalimpuyo sa hangin at sa bawat hininga ay may ipinapaalala. Hindi ito naglalaho, bagkus. Ito ay matyagang naghihintay. Nag-aabang ng tamang oras parang si Ate Nora. At kapag lumantad na, walang sino man ang may magagawa. At kahit wala ka na, ramdam pa rin ang karampatang parusa. Dahil wala nang mas masaklap pa sa kamuhian ang reputasyon at ang alaala. Higit pa sa pisikal na sakit ng kasuklaman ng mga sunod na henerasyon at ikahiya nila ang iyong pangalan. Ang hapdi sa balat at laman ay panandalian lamang, pero ang reputasyon sa kasaysayan ay walang hanggan. Mga kapatid, ngayong Lunes ang kababalaghan sa Sana Lourdes, sana kami ay inyong samahan. At si Macris Magbo Orpilla ang kumatha sa kwento tungkol sa dalagang Aria ang pangalan. Siya ay may matutuklasan tungkol sa kanyang pamilya at sa kanilang nakaraan. At magsisimula yan sa isang lumang bahay mula sa kanyang pumanaw na ama. Mga kapatid, sa araw po ng Lunes, 14 ng buwan ng Hulyo, simulan na natin sa Sana Lourdes ang dulang pinamagatang ang pamana. Ito talaga ang iniwan mo sa akin, Tay. Ang bahay kung saan nagsimula ang lahat ng kamalasan sa buhay ni Nanay. Tapos ang ipinamana mo sa akin parang bulok na bulok naman lahat. Kahit sa kamatayan, nakaka-disappoint ka talaga. Honey, huwag ka na mainis. Kapag naayos at na-renovate natin to, mapapakinabangan na. Malaki naman ang bahay. Malawak pa ang lote. Mukhang magandang investment to. Ma'am, ayan, nabuksan ko na po ang gate para makapasok ang kotse nyo. Ang mga pintuan sa bahay nakabukas na rin para patingnan ninyo. May ilang silid na lang na hindi pa mahanap ang susi. Sige po, Mang Leo, salamat. Kami na pong bahala sa mga yon. Sige po. Tara na, pasok na tayo sa loob. Ang laki ng bahay. 3 palapag tapos may basement pa at swimming pool. Ang haba pa nitong driveway. Huwag mo naman masyado ipalatang excited ka, Roma. Malaki nga itong bahay na ipinamana kay Aria. Dapat lang na maging excited, no? Pero ang tama nga palang description dito ay hindi bahay dahil ito isang mansyon. Ay, parang kayong dalawa lang ang excited Hindi ba mukhang haunted house? Sure ba kayong hindi pa to feature dati sa mga Halloween katatakotang kineme? Kasi feeling ko talagang lalabas ang third eye ko rito. Grabe ka naman maka-haunted. Rustic nga ang ambience eh. Parang wala namang nabalita dati tungkol dito sa bahay na minana mo. Ay, sana nga. Masama talaga ang aurahan nitong lugar na to para sa akin. Basta pwedeng-pwede talaga to gawing restaurant at events place. Papatok to sa mga turista at sa mga tao na nandito sa bayan. Kapag natuloy ang plano natin, siguradong boom! Winner tayo sa dami ng customers. Huwag mo nga munang kulitin ang asawa ko sa mga ideyas mo, Roma. Kita mo, nakakunot na ano. Baka gutom lang yan si Aria. Sis, gusto mo munang kumain? Hindi na. Bilisan na lang natin para makaalis na. Ayoko talaga sa lugar na to.
Lumang-luma pero maganda ang disenyo. Rustic, authentic. Ano sa palagay mo, Kuya Dino, sis? Ang laki-laki nitong kitchen, parang nakaprepare na sa pagiging restaurant. Winner talaga. Oo, tama ka. Parang bagay talagang gawing old-style restaurant. So pumapayag ka na nga talaga, Han. Na iparenovate natin tong bahay at gawing restaurant at events place. Tapos ang basement pwedeng gawing club na open naman kapag gabi. Yes, posible naman. Wala pa ring resto club style na malapit dito kahit na tourist spot na lugar na to. Aminin na natin na totoong kakaunti ang establishments na may cool na vibe. See, sabi ko sa inyo, perfect ang proposal ko eh. Napag-aralan ko na yan lahat. May demand talaga dito. Isa pa, sayang talaga tong bahay kung gigibain lang. Pwede namang ayusin na lang at i-improve. Oo na, ikaw na magaling sa feasibility studies. Pero masama talaga ang pakiramdam ko sa lugar na to. Parang may nakatingin sa amin. Ay, baka naman napapraning lang ako at bias dahil nga luma tong bahay. Tapos ipinamana pa ng tatay kung hindi ko naman nakilala. Ano yun? Ano kaya yung kumalabog kanina dun sa itaas? Kaya nga tayo nasa hagdanan ngayon kasi aakyat tayo at titingnan ko ano man yung nahulog. Arya, Kuya, una tayo. Saka na lang natin ulit akyatin yung second floor nitong bahay kapag umaga at kapag napalitan na lahat ng ilaw. Huwag na tayo makit sa taas. Saka na lang. Bitiwan mo nga ako, Roma. Nakasiksik ka pa sa akin. Akala ko ba matapang ka? Kanina ang dami mo sinasabi na gusto mo pa nga i-renovate tong lumang bahay. Normal lang naman na matakot pero wala pa rin namang magbabago sa plano. Pwede namang ipabless tong bahay muna bago ipa-renovate to get rid of the bad spirits kung meron man. Kaya maingay. Parang pamilyar ang lugar na to. Parang ilang beses ko na itong napanaginipan. Panaginip ba talaga o bangungot? Ay, ano yun? May bumukas na pintuan. Hello? May tao ba dito? Uy, Arya, ano yun? Bakit parang may naglalakad na nakatakong? Tapos wala naman ako makitang ibang tao. Ah! May tao yata talaga. May nagsara ng pintuan sa dulo ng hallway. Han, baba na rin tayo. Kanina pa tumatawag si Roma. Matapos niyang tumakbo papaba at palabas ng bahay papunta ng kotse, ayaw niyang bumalik dito sa loob. Wait lang, Dino. Dito sa kwartong to bumagsak ang pintuan kanina. Well, nakabukas nga kasi ang bintana pero dahil andito na tayo, titingnan ko na lang din muna kung ano ang mga nandito. Ay, kumagabi na. Hindi ka ba nagugutom? Hindi ka nga kumain kanina, honey. Hindi naman ako gutom. Basta wait lang. Titingnan ko lang ang laman nitong drawer. Parang pamilyar kasi talaga. Kung gusto mo, mauna ka na sa baba. Eh, syempre hindi kita iiwan dito. Ba, may vinyl player pa. Oo, tingnan ko kung gumagana pa. May sulat dito sa loob ng drawer. Pero ano to? Alikabok naman. Ayan, naalis na ang makapal na alikabok. Sa kung sino man ang makakita nito, hindi ako nawawala. Pinatay ako dito sa mismong bahay na to. Sino ka? Ang papel nahulog sa sahig. Umusok ang papel at biglang naglaho. Arya! Biglang tumunog ang plaka. Wala pa akong ginagawa. Tumunog siya mag-isa. Halika na, lumabas na tayo. Sandali. Parang may kumakatok sa may ilalim ng hagdanan. May pintuan ba rito? Pero wala namang doorknob. Parang sarado naman ang space na to.
Pero may kumakatok mula sa loob. Hari, halika na. Lumabas na tayo. Nagpapatay sindi rin ang ilaw ko. Sandali lang. Gusto ko lang malaman muna kung anong nasa loob nito. May kumakatok eh. Wala naman ako naririnig na kumakatok ah. Sigurado ka? Ayan. Ayan oh. Palakas ng palakas ang tunog. Lumabas na muna tayo. Umalik na lang tayo sa ibang araw, ha, please? Sige. Ang putla mo, nanginginig ka pa. Tara na nga. Dalawang kontratista na naman ang nag-back out. Minsan gusto ko na nga maniwala na haunted nga ang bahay. Ay, 3 months na ang renovation pero nakakatatlong palit na tayo ng mga tauhan. Baka nga. Arya, okay ka pa ba? Nitong mga nakaraang araw, mas dumadalas ang pagiging tahimik mo. Di ba dapat masaya ka? Kahit papaano, nagkakaadyo na ang resto. Nabubuhay na ulit ang bahay na iniwan ng tatay mo. Kahit ano pang anyo yan, hindi ako mapalagay. Eh, matatapos na rin ang kwarto natin doon. Di na natin kailangan magbiyahe ng 3 oras. Buhay nga ba talaga, Dino? O baka naman binubuhay lang natin ang hindi na dapat? Ha? Ano ibig mong sabihin? Dino, sa palagay mo ba, may alaala mga pader? Ano bang ibig mong sabihin? Kahit wala na ba ang taong nasaktan, kahit wala na ang taong galit, may iwan ba sa mga dingding ng sulok at sulok ng kwarto ang sakit at galit? Ha? Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Minsan kahit anong linis ang gawin, kahit anong pagsasaayos pang mangyari, may mga bagay na hindi na mo itatama pa. Brahma! Arya, okay ka lang ba? Oo. Matulog na lang tayo, baka mamaya babalik na rin ang ilaw. Sige. Huwag mo isara! Nandito pa ako! Huwag mo isara! Buksan mo to! Buksan mo! Buksan ako! Huwag mo ako ikulong dito! Parang awa mo na! Maawa ka! Hindi ako magsasalita! Pangako, wala akong sasabihin! Pakawalan mo lang ako! Pakiusap! Narito pa ako sa loob! Huwag mo ako ikulong rito! Palabasin mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Pakiusap! Huwag mong isara. Buksan mo to. Buksan mo. Buksan mo. Huwag mo ko ikulong dito. Parang awa mo na. Maawa ka. Hindi ako magsasalita. Pangako. Arya! Nasaan ka? Wala pa rin kuryente, Arya. Gising ka ba, honey? Yan. Ikaw ba yan? Pupunta ka ba ng banyo? Naglalakad sa dilim. Hindi normal to dahil ayaw ni Arya ng madilim. Kinulong niya ako. Kasalanan niya ang lahat. Kasalanan niya. Arya? Anong sinasabi mo? Biglang bumukas ang ilaw sa banyo. May reflection sa salamin pero... hindi si Arya nakita ko! Arya! Huwag kang kikilos! Pupuntahan kita! Nabasag ang mobilya! Baka mabubog ka! Honey, good morning. Anong ginagawa mo dyan sa may sulok ng kwarto? Napanaginipan ko siya. Ha? Sino? Ang babaeng nakita mo sa salamin sa banyo. Sabi mo duguan siya at mahaba ang buhok. Pakiramdam ko lahat ng kakaibang nangyayari sa bahay ay dahil sa kanya.
May gusto siyang sabihin. Han. Nagtatayuan ang mga balahibo ko. Huwag mo na ipaalala. Baka namalikmatala ako dahil biglang bumukas ang ilaw. Kailangan natin siyang mahanap, Tino. Hindi siya matahimik. Alam mo ba kung sino siya? Kilala mo ba? Kailangan nating magpunta sa lumang bahay. Sa storage room na pinagtambakan ng mga lumang gamit. Baka doon natin makuha ang kasagutan. Pero alam ko, wala na mga gamit doon. Sabi nga ni Mang Leo, pinabenta raw ng tatay mo noon. Baka alikabok na lang mayroon. Sa tingin mo? O, teka, bakit mo lalaki ang mga mata mo? Arya! Bakit? Arya! Bakit biglang humaba ang buhok mo? Ano? Anong mahaba ang buhok? I swear, Arya! Kanina nakatalikod ka, shoulder length pa ang buhok mo. Nang humarap ka habang nag-uusap tayo, biglang nakita ko na lang na mahaba ang buhok mo. Ay ngayon, maiksi ba o mahaba? Bumalik na sa normal hanggang balikat na uli. Namalik mata ka ba? Pero bakit parang ang dalas naman? Ewan ko. Ano ba itong mga mata ko? Kung ano-ano na ata na-imagine ko dahil sa mga kwento ni Roma. Anong kwento? Wala. Ay nakoy, nadulas ka na eh. Anong mga kwento ni Roma? Siya ang madalas ngayon sa lumang bahay dahil in charge siya sa renovation. May sinasabi ba siya sa'yo na hindi ko alam? Sabi ni Roma, lagi raw may nahihimatay na mga trabahador. Madalas may naririnig silang musika. Tapos, minsan pa biglang nagsasakitan ng ulo ng mga nagtatrabaho sa renovation. Ang labo naman kasi nitong floor plan na nakuha namin eh. Parang hindi nagtutugma ang bilang ng mga kwarto. Pinawawalang isang kwarto? Ano ba to? May lihim na lagusan, ganon? Possible ba na nagbago ang layout ng bahay tapos hindi na record? Hindi ko rin alam eh. Ano sa palagay mo? Ikaw ang engineer. Any thoughts? Baka mamaya may mga pader pala dito na nakatakip sa dating pintuan. Kakanood mo yan ng mga crime series. Anong horror na palabas? Alam ko sa may parte rito sa may ilalim ng hagdanan, may narinig daw si Arya dati na parang may kumakatok. Pero hindi daw narinig ni Kuya Dino kaya ni-rule out na lang namin tatlo at hindi na nabalikan pa. So, anong gusto mong gawin ngayon? Papalitan naman natin yung hagdanan, hindi ba? Eh kung tibagin natin itong wall na to para mas lumawak rin yung hagdanan. May pa-grand staircase effect ang ipalit natin tapos open lang itong sa ilalim. Sige. Pero i-update mo ang floor plan drawing dahil ikaw naman ang architect. Sige, engineer. Susunod po. Mukhang nalugi ka pa na inutusan kita. Kayo na lang ni Arya ang tinutulungan ko. Parang ayaw mo pa. Ito naman, hindi mabiro. Siyempre, thankful kami sa'yo. Salamat, friend. Dave! Dave! Tulong! Saklolo, tulungan niyo kami! Kahit anong pilit ko makaalis sa mga bumagsak na kahoy at naturog na semento, wala pa rin nangyayari. Si Dave kaya kumusta? Kung hindi niya ako itinulak papalayo, kasama niya ako madadaganan ng pinakamalaking parte ng bumagsak na hagdanan. Dave! Dave, sumagot ka please. May naririnig akong music. Saan galing yun? Parang lumang kanta pero saan galing yun? Wala naman akong dalang speaker. Malakas ng malakas yung tunog. Bakit sumasakit yung ulo ko dahil sa tugtog na yun? Tulong! Tulungan niyo kami! Parang may babagsak na naman!
Nasaan na si Dave at si Roma? Arya, si Dave. Anong nangyari? Dino, anong nangyari? Wala nang buhay si Dave na makuha siya sa ilalim ng mga debris. Hindi na siya umihinga. Diyos ko. Si Roma. Nasaan si Roma? Dinala na ng ambulansya sa ospital. Hindi na ako sumama dahil pupunta ka rito. Papunta naman na si Mama sa ospital eh. Susunod na nga lang ako mamaya doon kapag naayos na lahat dito. Kumusta si Roma? Conscious ba siya? Ayun, wala ring malay na makuha sa ilalim ng mga debris. Pero sabi, malakas naman daw ang pulso at okay ang vitals. May iba bang nasaktan? May 4 na construction workers na nasugatan. Pero wala namang ibang casualty bukod kay Dave. Kawawa naman ang kaibigan ko. Ang bata pa niya. Yun na nga. Nakunta ko na rin ang bahay ampunan na kinalakihan ni Dave. Kailangan malutas ko kung anong misteryo dito, Dino. Para mabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng kaibigan ko. Sandali lang! Mag-usap tayo! Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa to, miss? Huwag mo isara. Buksan mo to. Buksan mo. Buksan mo. Huwag mo ko ikulong dito. Parang awa mo na maawa ka. Hindi ako magsasalita. Pangako, wala akong sasabihin. Pakawalan mo lang ako. Pakiusap. Anong ibig niya sabihin? Sino ang kausap ng babaeng yun? Ang music na yun, narinig ko na naman. Pero saan ang gagaling ang tunog? Kasalanan mo to. Kasalanan mo lahat. Wala akong kasalanan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lumayo ka! Kanina nasa labas ako ng bahay at tumatakbo. Hinahabol ko ang babaeng mahaba ang buhok. Pero paano ako napunta dito sa loob ng bahay? Ayun, nagpunta doon ang babae. Sa silid ng dulo nitong hallway. Susundan ko siya. Baka naroon ang kasagutang hinahanap namin. Pero wala naman tao dito sa loob. Nasaan ang babae? Hello? May tao ba rito? Baka pwedeng magpakita ka naman ulit. Mag-usap tayo. Kailangan kong malaman kung bakit mo kami ginugulo. Please. Nadami pa ang ibang tao dahil sa'yo. Ako pa ang nagugulo? Ha? Sino ka? Nasaan ka? Hanapin mo ako. Parang awa mo na. Hanapin mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako! Sumagot ni Arya. Kanina pa ako tawag ng tawag. Dapat kasi talaga hindi ko na siya iniwan sa bahay na yun. Kuya. Roma, buti naman nagising ka na. Tinakot mo kami. Si Dave. Nasaan si Dave? I'm sorry. Hindi nakaligtas si Dave. Wala na siya. Hindi yan totoo. Kuya, ang bahay na yon, kailangan gibain ang buong bahay na yon. May sariling buhay ang bahay. Kapag hindi natin inagapan, baka lahat ng papasok doon mamamatay. Sabi mo, Roma? May narinig akong music kanina, kuya. Bago bumagsak ang pader sa may gilid ng lumang hagdanan, may tumutugtog na lumang musika. Habang lumakas yung tunog, parang pinipiga sa sakit yung ulo ko. Parang ganito ba ang tunog na narinig mo? Oo, ganyan ka. Paano
narinig ko nang biglang tumunog ang vinyl player sa isang kwarto doon sa loob ng bahay. Kuya, nasan si Arya? Nasa bahay siya ngayon. Kailangan ko siya balikan. Bilisan mo, Kuya Dino. Kailangan mong tulungan at iligtas si Arya. Nasaan na naman ako? Ang sakit ng ulo ko. Parang pinipiga sa sakit. May naririnig ako nag-uusap sa kabilang silid. Sakit ang ulo ko. Pero kailangan ko tong labanan. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, pero kailangan ko makaalis sa lugar na to. Paiba-iba ng setting tuwing maalimpungatan ako. Pamilyar ang lahat, pero parang hindi ito ang lumang bahay. Mas bago ang mga muebles at buo pa ang hagdan ng gumuho. Ang mga boses na yun, kailangan ko marinig ang pinag-uusapan nila. Dito muna ako magtatago sa silid ng lampara. Hindi naman siguro ako makikita rito. Lupe, makinig ka sa akin. Pakiusap. Unawain mo sinasabi ko. Unawain? Anong kailangan kong unawain, Harigor? Nilinlang mo ko. Pinaasa mo kung pananagutan mo tong sanggol sa sinapupunan ko. Pananagutan ko naman ang bata. Pero hindi sa paraang gusto mo. May asawa na ako. Kailangan kong pumunta na sa ibang bansa para magkasama na kaming dalawa. Sige lang, sampalin mo ako. Kung yan ang magpapagaan sa loob mo. Ang kapal ng pagmukha mo para sabihin yan sa akin ang harapan, Rigor. Nung sinusuyo mo ko, nung ayaw mo akong tantanan kahit umiiwas ako sa'yo, anong pangako mo? Tinupad ko naman ang pangako ko. Sabi ko, mahal kita at mamahalin kita. Ginawa ko naman. Pero hindi ka naging tapat. Hindi mo ipinalam sa akin na may asawa ka palang naghihintay sa ibang bansa. Ginamit mo lang ako, pinagsawaan hanggang sa ngayong aalis ka na. Idinidispatcha mo na rin ako. Kaya nga ako nagpapaalam sa iyo ngayon na maayos. Susustentohan kong magiging anak natin. Pero hindi na ako makakauwi dito sa Pilipinas. Lalo na hindi dapat malaman ng asawa kong tungkol sa atin at sa anak natin. Hindi ko kailangan ng sustento mo. Kaya kong palakihin at buhayin ang sanggol na to nang hindi humihingi ng tulong sa isang walang kwentang taong kagaya mo. Aalis na ako. Huwag kang mabahala. Dahil hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa akin at sa anak ko. Dito muna ako magtatago sa gilid ng lampara. Sabi na nga ba pamilyar ang boses ng babae? Nanay ko pala. Kausap ang tatay kung walang kwenta. Sino yan? Umalis ka na, Lupe. Baka may makakita pa sa'yo. Talagang aalis na ako. Sigurado ako may ibang tao rito. Sino yan? Magpakita ka! Kung patay, mahuli pa yata ako. Papalpit na rito. Sino ka? Huwag ka na magtago. Alam kong nariyan ka. Lumabas ka na! Paano kapag lumabas ako tapos ma-realize nilang hindi nila ako kilala? O baka kapag makita ko ni nanay, may magbabago ba sa future? Ay, kaloka. Time travel ba to? Ay, naku, hindi ko na alam. Benji, yan na. Malapit na si Rigor. Gemma! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nandito? Hindi ba pinaalis ko na kayong lahat nakatulong? Wala na dapat may iwan sa bahay na to. Dahil aalis na ako bukas sa umaga papuntang Amerika. At ikakandado na itong buong bahay. Gemma? Sinong Gemma? Hindi ako si... Bakit gano'n? Yung boses ko, kagaya ng boses ng babae nagpapakita sa panaginip. Ang sakit ng ulo ko, parang binibiyak.
Gemma, ano sabing ginagawa mo? Nakikinig ka sa usapan na may usapan. Bumalik ka ba para makibalita? Anong pakay mo rito sa bahay? Gayong dapat ay wala ka na rito kanina pang umaga. Hindi ko po sinasadya, senyorito. Napadaan lang po ako dahil may naiwanan akong gamit at binalikan ko lang po. Wala po ako narinig. Hindi ko po nakita ang kalaguyo ninyo. Hindi ko po narinig na nabuntis yung babae. Senyorito, bitiwan po ninyo ako! Wala kang narinig? Pero alam mo lahat na nangyari. Ano ang kala mo sa akin? Bobo? Halika rito! Senyorito Rigor, patawarin niyo po ako. Wala akong pagsasabihan na kahit na sino. Pangako po, bitiwan ninyo ako. Ikaw pa ba ang walang pagsasabihan? Ikaw ang pinaka-numero unong chismosa sa lahat ng taga-baryo. Kung hindi ko pa alam, kaya ka natanggap dito ay dahil sinabihan ka ng asawa ko na manmanan ako at i-report sa kanya lahat ng ginagawa ko. Mapaghinala naman po kayo masyado, senyorito. Wala naman kaming usapan na ganoon ni senyorita Mina. Hindi niya naman ako binabayaran para magsumbong. Nakikibalita lang siya minsan para kumustahin ho kayo. Kita mo na? Ganon na rin yun. Kaya paano kita pakakawalan ngayon, ha? Gemma! Walang dapat pakalam ng tungkol sa amin ni Lupe. Si Lupe sigurado akong walang pagsasabihan dahil ayaw niya ng iskandalo. Pero ikaw, Gemma, numero unong chismosa ka. Hindi ako pwedeng magwalang bahala. Patatahimikin kita. Ikandadong pintuan, nandito pa ako! Pinumpok mo na nga ang ulo ko, ikinulong mo pa ako rito! Palabasin mo ako, ang sakit ng ulo ko! Dinudugo ang ulo ko dahil sa paghampas mo! Sa tingin mo pakakawalan pa kita? Sa dami ng narinig mo? Hindi na, Gemma. Hindi ka na makakalabas dyan. Tatakpan kong pintuan at wala makakaalam na may kwarto dyan! Habang panahon ka nang makukulong dyan sa loob, Gemma! Huwag mo isara! Buksan mo ito! Buksan mo! Buksan mo! Huwag ako'y gulong dito! Parang awa mo na! Maawa ka! Hindi ako magsasalita! Pangako! Wala akong sasabihin! Pakawalan mo lang ako! Pakiusap! Ano ginagawa mo? Hindi mo ba narinig ang malakas na musika? Para sa'yo yan! Para man lang may magandang musika kang naririnig kapag nalagutan ka na ng hininga! Huwag! Pakiusap! Pakawalan mo ako! Narito pa ako sa loob! Huwag mo ako igulo rito! Palabasin mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Pakiusap! Voicemail na naman. Arya, nasaan ka ba asawa ko? Bakit hindi kita makontak? Pang-20 voicemail ko na to, Ani. Alalang-alala na ako. Pabalik na ako dyan sa bahay, ah. Ilang minuto na lang. Hello? Kuya, nasan ka na? Kasama mo na ba si Arya? Hindi pa nga. Nag-aalala na ako. Hindi pa rin siya sumasagot sa tawag. Pati ang gwardiya na tinawagan ko, wala rin sagot. Ang foreman at ibang trabahador nagsiuwian naman na pagkatapos na aksidente. Pero... Nakita lang daw nila kanina bago sila umalis. Nasa kotse lang si Arya, natutulog nga eh. Sa kotse? Pero Kuya Dino, nagpunta dito ang pulis na may hawak ng kaso. Tinanong ko siya kanina, sabi niya wala naman na raw ang kotse ni Arya doon. Ano eh? Nasaan ang asawa ko? Kuya, huwag kang mabibigla pero may sinabi rin ng detective. Ano yun? Ano sinabi? Bukod sa pagkakahukay nila sa amin ni Dave kanina, may isa pa silang nahukay sa gumuhong parte ng bahay. At I swear,
You won't believe this. Roma, huwag ka na magpa-suspense. Napapraning na nga ako. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa ko. May kalansay at bungo silang nahukay, kuya. Ano? Bungo at kalansay? Kanina yun. Yan ang dapat nating malaman dahil pakiramdam ko may kinalaman yan sa lahat ng nangyari ngayon. Baka main reason din yan kung bakit nawawala si Arya. Oo siya, sige. Ito, binibilisan ko na. Nasa bukanan na ako ng bayan. Teka lang ha. Teka. Parang kotse ni Arya yun. Nakasalubong ko ah. Kotse nga ni Arya yun. Sigurado ako. Teka, susundan ko. Masama ang kutob ko rito. Bakit, kuya? Anong nangyayari? Sinusundan ko ang kotse niya. Parang may mali talaga. Inilawan ko ang sasakyan pero hindi man lang humihinto. Kilala ko ang asawa ko magmaneho. Napakaingat noon. Bakit? Kaskasero ba yung nakita mong kotse? Oo, ang bilis ng patakbo. Parang may tinatakasan. Pero hindi ko siya titingilan. Malakas ang kutob ko. Nasa kotse na yun din ng asawa ko. Tatawag ako ng pulis. Pasusundan kita dyan. Mag-share location ka, kuya, para mabilis ka nilang mahanap. O siya, sige, sige. Ibababa ko na to para makapag-focus ako sa pagmamaneho ah. May umiilaw sa likod ng kotse. May sumusunod sa amin. Paano ba ako makakapagbigay ng senyales sa sasakyan na nasa likuran? Alam kong gising ka na, ma'am. Huwag ka na magpanggap na tulog ka pa. Hindi naman ganun katapang ang gamot na pampatulog na pinasingot ko sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman patatagalin ang paghihirap mo. Ano nung ibig mong sabihin? Wala pa rin dapat makaalam ng tunay na nangyari kay Gemma. Kahit patay ng tatay mong si Rigor, hindi pa rin dapat mabunyag ang lihim ni Gemma dahil pati ako matadamay. Anong ibig mong sabihin? Walang dapat makaalam. Gagawin ko lahat para hindi mabunyag ang lihim. Katulad na lang ng pagpapaguho ko kanina sa may hagdanan para may tago ang lihim na silid. Ikaw ang may pakana nun? Namatay ang kaibigan ko at napahamak ang kapatid ng asawa ko dahil sa'yo! Masyado kasi kayong pakilamero. Mang Leo, huwag niyong gawin to. Kung ano man ang nangyari, 27 taon na ang nakalilipas. Kailangan ninyong panagutan yon. Panagutan? Bakit? Ano bang masama sa ginawa ko? Hindi naman akong pumatay sa pobreng babaeng yon. Accomplice pa rin kayo. Kasabwat! Hindi niyo isinumbong sa mga pulis ang naririnig niyong pagkatok sa bahay. May sumisigaw tumihingi ng saklolo pero hindi niyo tinulungan. Parang ginuardyahan pa niyo nang walang makaalam. Sinunod ko lang ang utos si Senyorito Rigor. Malaking perang ibinayad niya sa akin para siguruhin walang makakaalam ng lihim sa silid na yon. Bumubusina ang kotse sa likuran. Parang busina ng kotse ni Dino yun. Winawarningan ba niya ako? Buti na lang naka-seatbelt naman ako. Nag-overtake ang kotse at... Hello, Roma? Kuya, confirmed. Sakay nga ng kotse si Arya. Nahagip ng CCTV camera dun sa may arko ng bayan. Ang driver ay yung security guard sa lumang bahay. Same security guard pala yun kahit nung buhay pa yung tatay ni Arya. Roma, nasa harapan ba si Arya o nasa likuran? Buti na tanong ko rin yan. Nasa backseat siya. Driver lang ang nasa harapan. Kidnapper ni security guard. Ang mga pulis, nasaan? 10 minutes or less daw. O siya, sige, sige. Kung tama ay tinuturo nitong GPS, papunta ang kotse ni Arya sa quarry. Kapag hindi ko napigilan ng kotse, baka idiretso nito sa pagin. Hindi talaga pwede to. Ilang minuto pa, layo ng mga pulis. Kailangan ko to agapan. Nasa backseat si Arya. Kung hindi masyadong malakas ang impact, hindi siya gaano mapupuruhan. Diyos ko, tulungan po ninyo kami na asawa ko. Tulungan mo po ako na bago siya.
haba ng ulo ng security guard. May gas ako na amoy. Kailangan may alis ko sila dito. Unahin ko ang asawa ko. Arya, honey! Gising! Dino. Arya! Halika rito. Akong bahala sa'yo. Parang sasabog ang kotse ito. Tulong ko naman, pulis. Ligtas na tayo. Good morning. Hello. Ay. Good morning. Bakit gising ka na? Wait, nakaligo ka agad ah. Nakabihis? Nagbihis na ako dahil baka hindi na naman tayo makaalis sa kama. What if... Gustuin ko magbabad tayo dito sa kwarto. Hindi pwede, baby. Soft opening ng restaurant ngayon. Baka nga hinahanap na tayo. Magagalit na naman ang kaibigan mo kapag dalay tayo. Kaibigan? Hindi ba kapatid mo yon? Ay, oo nga pala. Tigre pa naman magalit si Roma. Parang ikaw. Kaya bumangon ka na para makaligo ka na. Ay, kayo lang naman kasi ni Roma ang mapilit na gamitin pa rin natin ang bahay na yon at gawing restaurant at escape room ang basement after all that happened. Sayang naman kasi ang inheritance mo. Wala ka na nga napala sa tatay mo kriminal buong buhay mo. Sasayangin mo pa ang oportunidad na to. Isa pa, nasa tema naman ng mga nangyari ang escape room. Hindi na rin naman nagpaparamdam si Gemma. Nakamit na rin naman kasi niya ang hustisya. Naipalibing naman natin siya ng maayos at napabenditahan. Si Mang Leo naman, ayun, nakakulong pa rin pagkatapos makalabas ng ospital dahil sa nagliyab kong kotse. O, diba? Ang exciting ng nakaraang 6 na buwan. Napakadaming pang teleserye moments. Nako, okay na ako sa boring na buhay. Ayoko nang balikan ang lahat ng yon. Masisira lang ang araw natin dahil ayaw mo naman ng morning tumble in bed. Maliligo na ako. Nagluto ka na ba ng breakfast? Opo, senyora. Nakahain na po sa lamesa. Mabuti naman. I love you. I love you too.